Kung magdadagdag ka ng isang kutsara ng buhay na mustasa sa tanghalian, totoo bang mawawala o mababawasan ang pagnanasa sa matatamis pagkatapos kumain? Binibenta ng industriya ang suka na may kulay, hindi totoong mustasa. Ngayon, ituturo ko kung paano gumawa ng buhay na mustasa tulad ng sa mga Romano noon. Isang natural na antibiotiko na agad nire-reset ang metabolismo mo mula unang subo. Alam mo ba na ang komersyal na mustasa na madalas mong binibili sa mga supermarket o tindahan ay sobrang pasteurized at binagona, kaya nawala na ang bisa nito bilang gamot? Ngayon, gagamitin natin ang lihim ng mga Romano para ihanda ang buhay na mustasa. Nililinis nito ang daanan ng paghinga, nagbibigay ginhawa sa talamak na pagbabara ng daanan ng paghinga, at mabilisang paraan para pabilisin ang panunaw. Tulad ng dati, hindi lang ito recipe. Ang ibinibigay ko sa inyo ay bioteknolohiyang pangbahay. At sa resipeng ito, igisingin natin ang kapangyarihan ng buto ng mustasa. Para masipsip ng katawan ng isang daa, 1% walang pagpapakulo o chemical na proseso. Buhay na gamot sa mesa mo, dumako tayo sa punto. Pero para mahikayat ang iwan ang galing sa supermarket, ibibigay ko ang mahahalagang datos na ito. Ang industrial na mustasa ay kadalasan gawa sa almirol, pangkulay, sobrang asukal, suka na mababang kalidad, at kapag pinestureize nila ito, pinapatay nila ang nirosinasa, na siyang mahalagang enzyme para sa kalusugan. Siyempre, bakit nga ba tinawag na buhay na mustasa ang resipeng ito? Dahil napananatili nito ang aktibidad ng mga enzyme, ang buto ay may sistema ng depensa na natutulog na binubuo ng glucosinolates at ang enzyme na myrosinasa. Kapag dinudurog o hinahalo mo ang buto ng malamig at nilalagyan ng likido, nagigising ang enzyme at gumagawa ng isotiosinates. Yung anghang na nararamdaman mo at nagpapaluwag ng iyong mga baga, himayin natin ito ng kaunti. Glucosinolates. Ang sagrado sa pananampalataya ay tinatawag ng ALHAM na biodisponibilidad. Pinoprotektahan ng antioxidants ang selula at pinabawasan ang pamamaga ng mga arterya. Ang metabolic accelerator ay malakas na gastric stimulant na tumutulong maglabas ng mas maraming digestive acids. Dahil dito, nagagamit na ito bilang araw-araw na gamot ng mga dati hindi kayang tiisin ng ilang pagkain. Ginhawa sa paghinga. Ang mga volatile sulfur compounds ay hindi lang kumikilos sa iyong tiyan kapag kinain mo. Ang kanilang mga gas ay nagpapadala ng mensahe ng kaginhawaan direkta sa otak sa pamamagitan ng vagus nerve na napapakalma sa isipan at sa nervous system. Ang mga sinaunang Romano ay ilan sa mga unang gumamit ng buto ng mustasa na may suka, hindi lang para sa lasa, kundi bilang activator ng metabolismo. Iyan ang hinahanap natin sa recipe. Ginagamit nila ang paste na ito noon. Hindi pa mustasa ang tawag para palakasin ang mga mandirigma bago lumaban. Sa India, ang mustasa ay itinuturing na isang paraan ng pagpapabata. Noong gitnang panahon, ginamit ito ng mga magkatay ng karne para mapreserba ang karne dahil sa malakas na antibacterial at antifungal na epekto nito. Kaya naman, ang mustasa ay hindi lang basta pampalasa. Hindi lang ito nabibigay ng lasa o nagpapasalap sa ating pagkain, kundi nakakatulong din ito sa pagpapagaling ng katawan at pagtulong na balansihin ang iyong pakiramdam. At makinig kayo dahil dito kadalasan nagkakamali ang karamihan sa mga recipe ng mustasa. Marami ang nasasabi na kailangan daw pakuluan ng paulit-ulit ang mga butil para mawala ang pait. Pero hindi natin yung gagawin dahil kapag pinakuluan natin at niluto ang mga buto, mawawala ang myrosinase at mawawala ang bisa nito. Sanador, yun ang mahalaga sa atin. Interesado tayo sa lasa na nagpapasarap sa ating pagkain, pero higit sa lahat, gusto natin na ito ay maging pampagali sa katawan at makakatulong sa kalusugan. Dahil ang kapaitan ng mga buto ang siyang nagpapasigla sa apdo at naglilinis ng atay. Sa halip na pakuluan, gagamitin natin ang malamig na pagbabad. Punta na tayo sa recipe. Kailangan natin ng 50 gramo buto ng mustasa at 1 kutsara ng mustasa. Ang gagawin natin ay ibababad natin ito. Maglalagay tayo ng tubig. Sa loob ng 24 na oras, at gagamit tayo ng organikong suka ng mansanas, hindi pasteurized, na may buhay na kultura. Kung wala kayong makita, okay lang. Gamitin ninyo ang kung anong meron kayo at gamitin ang suka ng mansanas na available. Magdagdag may 1 kutsara. Punong-puno. Handa na? Sa ganitong paraan,
ma-activate ang buto, at madodoble ang laki nito. Pero hindi lang yon, dahil magsisimula rin ang isang maliit na proseso ng fermentasyon kung saan susubukan nating alisin ang pinakamaraming phytic acid. Pagkatapos ng 24 na oras ang gagawin natin ay salain ang mga ito at balawan. Ilalagay na natin ito sa blender. At ngayon, magdadagdag tayo ng luyang dilaw, paminta, pinatuyong sibuyas na flakes, bawang na pulbos, kaunting pulot, asin sa dag, at syempre, ang bida, suka ng mansanas. Kasama ang mother culture, magdadagdag tayo ng 1 kutsara ng luyang dilaw. Ito ay higit sa lahat para bigyan ng kulay at palakasin ang kakayahang magtanggal ng pamamaga. Ngayon, gagamit tayo ng buo-buong itim na paminta. Ang ginawa ko ay dinurog ko ito. Dinurog ang ilang butil dito. At gagamit lang ako ng kaunting kurot. Yun lang. Para ma-activate ang luyang dilaw at magdagdag ng konting anghang, lalagyan natin ng asin sa dagat. 1, 2 at 3 kurot, magdadagdag tayo ng 1 kutsarita ng sibuyas. Ang mga kutsaritang ito ay parang mga kutsaritang pangkape, mga ganoon, 1 kutsarita ng sibuyas, at idagdag 1 kapat na kutsarita ng bawang na pulbos. Meron tayo dito, meron tayong 30 gramo ng organikong pulot. Gagamitin natin itong parehong platito para sukatin ang 70 gramo ng suka na mansanas. Hindi pasteurisado. Ibig sabihin mga 70 mililitro ito. Mayroon akong 30 dito, tapos may 4 na po pa ako dito. Kaya 70 gramo or 70 mililitro din yon. Pareho lang. Sige, haluin natin ng kaunti dito. At ngayon, ay ilalagay natin sa blender o imimix natin. Ayan, gaya na nakikita natin, medyo nadurog ng mga buto, medyo magaspang pa rin ang texture niya, pero ayos lang yan. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay ito sa isang garapon. Kailangan nating gumamit ng blender ng mas matagal para madurog ng husto ang mga buto at maging kasing creamy ito. Ngayon, ilalagay natin ito sa garapon para sa susunod na proseso. Ang almidona ay pareho lang ng lasa. Halimbawa, hindi pa tapos ang proseso dahil kailangan pa natin magbabad sa ref, tapos na nating ilagay sa mga lalagyan. Ilalagay natin ito sa isang mahigpit na nakasarang garapon, isasara natin ito ng maigi, at kung paano ito, kailangan natin itong ilagay sa ref ng 3 hanggang 10 araw. Mahalaga ang pahinga para mawala ang sobrang pait nito. Sa oras na ito, magsisimulang lumubog ang iba pang mga pampalasa at natural itong lalapot. Kaya ngayon, kailangan itong manatili sa ref ng ganoong katagal. Heto, dinala ko mula sa ref ang mustasa na nandoon ng 1 linggo. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin ito sa hand blender. At paghahaluin natin ito sa ilang mga sangkap pa para mabawasan ng kaunti ang pait na natira. Ang una nating gagawin, may naihanda na ako dito. Nagamit tayo ng 1 kutsara ng cassava starch na titimbangin ko ngayon, mga 17 gramo. Ilalagay natin ito sa isang maliit na papel. At mandadagdag tayo ng 3 kapat na tasa ng na-filter na tubig-tubig na idadagdag natin. Tutunawin natin ito. Ilalagay natin ito sa mahinang apoy. Haluin lang natin ito ng tuloy-tuloy hanggang sa lumapot. Ayun, lumalapot na.
Ang ginagawa ko, iniaangat ko ito ng kaunti mula sa apoy kapag nasisimula ng lumapot at mabilis na ang lahat. Tapos na, makikita ninyo na parang nagiging gel siya. Ayun, tapos na. At ngayon, ililipat natin ito dito para lumamig at para makita ninyo rin kung paano ang kinalabasan. At titimbangin natin ang halong ito. Gagamit tayo ng 100 gramo at hahayaan natin itong lumamig. Samantala, ilalagay natin ang mustasa sa hand blender. Magdadagdag tayo ng olive oil, halos 40 gramo. Ihahanda natin ito at magdadagdag din tayo ng apple cider vinegar. 20 gramo. Naidagdag na natin ang suka. Ito ay nailagay na sa ref. At gaya ng nakikita ninyo, naging mas malapot ito at lumamig na siyang pinakamahalaga na lumamig ito para hindi mamatay ang mga enzyme ng mustasa. Magmimix tayo. May gusto lang akong ipaalala bago tayo magpatuloy. Kapag nagmimix kayo sa simula ng recipe, kapag nagsisimula pa lang kayo, kapag ginigiling ninyo ang mga buto gamit ang blender, gawin ninyo ito ng pa-interval dahil ang kailangan ninyong siguraduhin ay hindi ito umiinit. Ibig sabihin, kapag tuloy-tuloy ninyong ginagawa ito, iinit ang makina sa pagpindot na hindi dapat mangyari. At ngayon, ang idadagdag natin ay ang mantika ng paunti-unti. Medyo napadami ako, pero yan talaga ang ideya. O sige, ayan, handa na. Medyo malabnaw talaga ang consistency, alam ko. Pero, tandaan ninyo na, ang ginagawa natin dito ay isang mostasang nakagagamot. Malayo ito sa mga nabibili sa tindahan. Isasara natin ito at ilalagay sa ref. Pwede nating i-adjust ang lasa ayon sa gusto ninyo, dandagan ng asin o pulot kung mas gusto ninyo ng alat o tamis. Habang tinikman natin, doon natin ayusin ang lasa. Pagkalipas ng isang araw sa ref, makikita ninyo kung paano ito lumapot. Tingnan niyo. Ang maliliit na bula ay patunay na buhay pa ito. Tingnan ninyo ito. Paano nagkakaganyan ang texture? Tingnan ninyo. Panurin kung paano nag-iiba ang texture. Unti-unting nagsasama-sama ang mga lasa, kaya kailangan munang magpahinga ito. Metabolic kong gamit. Dahil termoheniko ito, nakatutulong itong magsunog ng calorie sa simpleng pagkain at pagtunaw nito. Perpekto itong idagdag sa pagkain dahil mabilis nitong pinapagana ang mga katas ng tiyan mo. Daya malagi kong sinasabi, ang paggawa ng sarili mong gamot ay pagbawi ng kalayaan. Ang bote ito ay kasangkapan sa kalusugan na pwede magkaroon ang sinuman sa sariling kusina. Nagustuhan mo ba ang recipe? Sabihin mo sa akin at man-iwan ng thumbs up. Sa ganitong paraan, mas lalo kong napapalalim ang aking kaalaman sa mga paksang ito at naibabahagi ko sa iyo. At syempre, sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang iyong opinyon. Ako si Danaya Hilar. Kung nais mong palalimin ang koneksyon ng katawan, isipan at espiritu, bisitahin ang channel ko, Portal Koherencia. May card akong iniiwan dito para agad mo itong mabisita. Gusto ko ring ibahagi sa iyo kung paano gumawa ng medicinal na langis mula sa mga pampalasa. Napakasarap nito. Pwede itong gamitin sa salad at pampares sa pagkain. Ang sarap nito. May rosemary at bawang, pero di ko muna sasabihin lahat. Sobrang sarap at nakakagaling pa. Iwan ko dito ang video para pindutin nyo lang at mapanood na ninyo. At gaya ng dati, iniimbitahan ko kayo sa channel, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, paki-like din po, at mag-iwan ng komento. Gusto kong marinig opinion nyo sa mustasa nito, kung susubukan nyo, at magkita tayo ulit. Mahigpit na yakap sa inyo. Hanggang sa susunod. Paalam!